Sa previous episode, ang bida nating si Ars ay nag-reincarnate bilang isang anak ng Maharlika sa ibang mundo, natatandaan niya ang dati niyang buhay at dahil dito ay nagagamit niya ito sa kanyang kasalukuyang pamumuhay bilang isang bata, at may kakayahan din siyang tinatawag na appraisal na kung saan kaya niyang alamin ang kakayahan ng isang tao. Dahil sa kakayahan na ito, napahanga niya ang mga sundalo na gumagawa ng pagsasanay at nag-advise siya dito kung anong armas ang swak para sa isang lalaki. Pagkatapos ay napansin ng kanyang ama ang kakayahan ng kanyang anak at ito'y natuwa dahil sa ito'y isang rare na kakayahan. Nag-recruit si Ars ng isang lalaking dukha na may pangalang Reed dahil sa nakitaan niya ito ng kakaibang abilidad, dahil dito ay sinubukan ng kanyang ama ang kakayahan ng bata at namangha ito dahil sa nakakasabay ito sa kanyang galawan. At sa pagpapatuloy, ipinapakita ng pagtingin sa nakaraan kung ano ang nangyari nang bumalik ang ating trio sa iba at ipinaliwanag ni Ars na nakatagpo nila ang Shadow Leader. Masaya si Charlotte na marinig na tinanggap niya ang kahilingan at nais niyang makilala ang leader balang araw. Biglang bumalik si Fam bilang kanilang waitress at binigyan si Charlotte ng libreng pancakes. Namangha si Ars sa kanyang presensya dahil hindi niya akalaing siya ang leader ng Shadow kung hindi niya nakita ang kanyang mga stats. 5 araw ang lumipas ay nagkita si Ars at Fam na mag-isa lang dahil nasa misyon ang iba pang miyembro ng Shadow. Nagulat si Ars nang marinig na si Fam ang humawak ng pagsisiyasat ni Ars mag-isa at na-realize niya na ang kahangahangang kasanayan ni Fam ang dahilan kung bakit siya ang leader ng Shadow. Masaya si Ars na marinig na tagumpay ang misyon kaso nagtataka siya kung paano ito nagawa ni Fam ng napakabilis. Sa kasamaang palad iyon ay isang lihim ng kalakal subalit marami pang sasabihin si Fam at ang dahilan kung bakit hindi papanig ang Pina District kay Karen, ay dahil bahagi sila ng isang kasunduan. Isang dokumento na nakuha ni Fam ang nagpapakita ng mga pirma ng lahat ng mga noble na pumanig kay Lord Vasari. Biglang nagulat si Reed nang makilala niya ang isa sa mga pirma at selyo nito at ito ay pag-aari ng Masa District na may malaking populasyon at isa sa may pinakamalaking infantry sa kontinente. Sila ay magiging makapangyarihang kakampi sa alinmang panig na pipiliin nila at sa kabutihang palad, pinili ng Masa District si Lord Kiran na kakampi nila at gayunpaman, ang kanilang selyo sa dokumentong ito na nagpapahayag ng suporta kay Vasari Marquis ay nangangahulugang nagtaksil ang Masa District sa kanila. Ang problema na dala nito ay kung sakaling salakayin nila ang Pina, malamang naaatakihin sila ng masa mula sa likod at iniisip ni Fam na alam ito ng Pina at napagtanto nilang ang pagpanig kay Kiran ay isang malaking talo, at iyon ang dahilan kung bakit hindi sila makikipaglaro. Gusto ni Rates na patunayan na tunay ang dokumento sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ni Fam kung paano niya ito nakuha, pero hindi ibinabahagi ni Fam ang kanyang mga pamamaraan kahit sa kanyang pinakamalapit na kakampi. Sinabi ni Fam na nakuha niya ang dokumento mula sa tirahan ng pinuno kaya humingi ng paumanhin si Rates para sa pagdududa sa kanya. Natapos na ang trabaho ni Fam kaya pinapayagan niyang kunin ang dokumento at iniisip ni Ars kung gaano siya kagaling. Naghahanda si Ars na babayaran siya pero sinabi ni Fam na hindi na kailangan dahil masama ang pakikitungo niya kay Ars noon. Gusto ni Fam na ituring ito bilang paghingi ng paumanhin at pamumuhunan sa kanilang kinabukasan. Kaya nangako si Ars na babayaran niya ng extra si Fam sa susunod na trabaho at umalis sina Ars at Rates upang ipaalam kay Lord Lumir ang pagtataksil ni Masa. Nagulat si Lumir sa balita at napagtanto niyang mahirap makuha ang Pina sa kanilang panig. Ipinakita ni Minos ang dokumento sa ibang mga lords at pinasalamatan ni Lumir si Ars dahil nailayo sila nito sa malaking pagkakamali. Nagdesisyon si Lumir na kailangan niyang kumonsulta kay Kiran at gusto niya ng tulong ni Ars. Ngunit bigla na lang sinabi ni Mina na may kakaiba sa kasunduan. Ang pirma at selyo ng Masa District ay hindi tama at ikinumpara niya ito sa aktwal na selyo at pirma at may malinaw na pagkakaiba. Ang lahat ng iba ay tama pero ang selyo at pirma ng Masa District sa kasunduan ay mukhang peke. Nilinlang ang Pina na paniwalain na nagtaksil ang Masa. Kaya't sila pumanig kay Vas Marquis at matalas ang mata ni Minos kaya't tiniyak ni Lumir na totoo ang kanyang sinasabi at namangha si Ars sa kasanayan ni Minos at ang kanyang kakayahan sa appraisal ay nagpapakita ng stats, pero hindi nito ipinapakita ang mga espesyal na kasanayan ng isang tao. Hindi maintindihan ni Ars kung bakit pinapalaganap ang kasinungalingang ito dahil tiyak na matutuklasan din ito kalaunan. Ang akala ng iba ay ginawa ito para magpatagal ng oras at kung sinalakay nila ang Pina, mananalo sila pero tatagal pa ito habang lumalaban sila.
Ang mahalaga sa mga taong nasa likod ng kasinungalingang ito ay makuha ang pina sa kanilang panig pansamantala, ang pina ay disposable sa kanila na nangangahulugan na ang tunay nilang layunin ay ang tinatawag na explosion Magus Stones. Ang mga ito ay napakahalagang Magus Stones na matatagpuan lamang sa pina at sa 3 iba pang distrito. Kapag na-refine, ang explosion Magus Stones ay nagpapahintulot ng paggamit ng makapangyarihang mahika at maaaring magamit para gumawa ng mas makapangyarihang sandata. Malamang na ang habol ni Vazmarki ay ang mga batong ito. Lahat ay nagulat nang sabihin ni Russell na ibig sabihin nito ay hindi na nila pwedeng atakihin ang pina, kung magsagupa pa sila ay maglalaro lang sila sa kamay ni Vazmarki. Ang tanging opsyon nila ay sabihin ang katotohanan sa pina at makuha ang kanilang suporta. Ang problema ay lahat ng mga mensahero na ipinadala doon ay tinatanggihan, at makalipas ang ilang sandali ay nakita natin si Ars na nagpunta upang makipagkita sa pinuno ng pina. Nakakagulat. Sinabi ni Ars na alam niya ang tungkol sa kasunduan at ipinahayag na gusto ni Lamberg na pumanig kay Vazmarki. Nagkukunwari si Ars na hindi niya alam na peke ang pirma ni Masa at sinabi sa pinuno na gusto rin ni Lumir na sumali sa panig ni Vazmarki. Masaya ang pinuno na makita na ang Lamberg ay nasa ilalim ng pamamahala ng isang mahusay na lider at sinabi na kausapin niya si Vazmarki mismo. Sigurado ang pinuno na tatanggapin ng kanilang panig si Lamberg at gayunpaman. Binanggit ni Ars na may ilang tanong muna siya at kinumpirma ng pinuno na tunay ang kasunduan sa pamamagitan ng pagsasabing ibinigay ito sa kanya direkta ni Vazmarki. Itinuro ni Ars na ang pinuno ng Masa ay matapat kay Kiren at tinanong kung bakit siya magtataksil ngayon. Ipinaliwanag ng pinuno na normal ang pagtataksil sa panahon ng digmaan, pero nagtataka pa rin si Ars kung bakit papanig ang Masa kay Vazmarki dahil sa malamang ay mapapalibutan sila. Ang lahat ng pagtatanong na ito ay nagpaparealize sa pinuno na ang pagpupulong na ito ay isang paglilinlang lamang. Inutusan niyang arestuhin si Ars pero nagpakilala si Rit upang protektahan si Ars at ipinaliwanag ni Ars na wala silang balak lumaban kaya tinanong ng pinuno kung bakit sila naroon. Nagulat ang lahat ng ipahayag ni Ars na dinala niya ang pinuno ng Masa upang magpaliwanag at ipinakita ang nakaraan na lahat ng ito ay ideya ni Russell. Ipinakita nila ang dokumento sa pinuno ng Masa at nagulat ito dahil hindi niya pinirmahan ang kasunduan. Humingi si Ars na sumulat ang pinuno ng Masa ng isang liham para dalhin sa pinuno ng Pina, subalit galit na galit ang pinuno ng Masa at nagalit siya na may gumawa ng pekeng selyo ng Masa, at binanggit na pupunta siya sa pinuno ng Pina upang ipahayag ang katotohanan mismo. Ginawa niya iyon at ipinahayag na nagsilbi siya kay Lord Kiren mula sa simula at magpapatuloy hanggang sa wakas. Alam ang impormasyong ito at nagtanong siya kung papanig pa rin ang Pina kay Vasari at gusto ng pinuno ng Pina na pumanig kay Kiren matapos malaman ang katotohanan, pero nag-aalala siya kung tatanggapin pa rin sila ni Kiren. Hindi makakatiyak ang pinuno ng Masa, subalit alam niyang marami siyang tao na protektahan sa kanyang distrito at tiniyak niya na ganito rin ang nararamdaman ng pinuno ng Pina tungkol sa kanyang mga tao. Ang problema niya ay madali siyang naloko at hindi niya sinisiyasat ang pagiging totoo ng kasunduan. Namangha si Ars sa presensya ng pinuno ng Masa at na-realize niya na kailangan niyang umangat sa antas nito. Pinuri ng pinuno ng Masa si Ars sa pagbibigay liwanag sa sitwasyon kaya't iniwan niya ang desisyon kung tatanggapin ang Pina kay Ars. Kinilala niya na madaling naloko ang pinuno pero ayaw niyang itatakwil ang sinuman dahil sa isang pagkakamali. Alam ni Ars na maaaring nagiging knave siya subalit masaya siyang natapos nila ang lahat ng walang laban. Inihayag niya na maaari silang maging magkakampi at nangako ang pinuno ng Pina na maglilingkod siya gamit ang pinakamahusay na makakaya niya. Wala nang dapat pag-usapan kaya't pinasalamatan ni Ars ang pinuno ng Masa sa pagdating. Pinasalamatan ng pinuno si Ars dahil nakita niya ang plano ng kalaban at naresolba ito ng walang patayan. Masaya siya na ang Canary District ay nagkaroon ng mahusay na karagdagan sa pamumuno nito. Maya-maya ay ipinaliwanag ni Ars ang lahat ng ito sa kanyang ama at bukod sa lahat ng magagandang balita, nalaman ni Ars na nagtagumpay si Vazmarki na makakuha ng malaking bilang ng explosion stones mula sa Pina District. Dumating sina Rit at Russell at pinuri sila ni Ars sa pagtulong sa kanya na malutas ang isyo ng walang nasaktan. Alam ni Rit na may iniisip si Ars pero sinabi lang niya na alam niya ang dapat niyang gawin at ang problema ay mahirap itong maisakatuparan. Ang mga pinuno na nakilala niya kamakailan ay desperado na protektahan ang kanilang mga tao at gusto ni Ars na maging isang malakas na lord tulad nila.
gayunpaman ay pakiramdam ni Ars na wala siyang magagawa sa sitwasyong ito kung wala ang kanyang mga kaibigan. Tiniyak ni Reed sa kanya na nandyan sila at palaging nasa tabi niya at ang kailangan lang gawin ni Ars ay ang sa tingin niya ay tama. Biglang sinabi kay Ars na dumating si Lord Lumir sa libingan ni Raven at humingi ng paumanhin, dahil hindi siya nakadalaw agad at binanggit kay Raven na gusto siyang makipagkita ni Lord Kiran kay Ars. Nagulat si Ars sa narinig dahil isa lang siyang leader ng maliit na teritoryo at si Kiran ay isang bigating tao. Iniisip niya na hindi siya karapat-dapat subalit ipinaliwanag ni Lumir na sinabi niya kay Kiran ang tungkol sa kamakailang insidente, at naging interesado siya kay Ars. Tinanggap ni Ars ang desisyon at plano niyang ihanda ang sarili para sa kung kailan mangyayari ang araw na iyon at nagulat siya nang sabihin ni Lumir na pupunta siya upang makipagkita kay Lord Kiran ngayon din. Pakiramdam ni Ars na napakabigla nito pero hinihikayat siya ng kanyang mga kaibigan at itinuturo na ito ay isang malaking pagkakataon para sa kanya na umangat sa mundo. Binigyan nila si Ars ng kumpiyansa kaya't ipinahayag niya na handa na siyang pumunta. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.